nagpapantasya sa isang babae, ay nakikiapid siya sa iyo spiritually. Amen? Merong fornication na nagaganap doon. Pag pinagpantasyahan ka, dahil maiksi ang damit mo, bakat-bakat ang mga kasuotan mo sa katawan. Diba? Ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa sa kanyang puso, siya'y nangalun niya sa babaeng yun. Kaya iniisip mo, ako ay mabait, ako ay masunurin, pero tignan mo ang kasuotan mo. Diba? Nakakasuka sa paningin ng Diyos. Reproach in God's sight. Kaya nais ng Panginoon, kung tayo tunay na binhi, matakot naman tayo. Magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Hindi, may grace na, unconditional, pastor. Oo nga. Pero meron naman tinatawag na consequences. Can you say amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa panahon na to, na ating kinabubuhay, Satan's Eden to. Kailangan maging sensitibo ka. Kailangan maging prepared ka sa panahon na to. Lumalakad ka sa salita. At matiyak mo, fortified ka ng word. Pag hindi ka fortified ng word, hindi ba? Kagaya madalas kong ikwento, yung babae, di ba? Yung given grace na madalas kong mabanggit, prayer pool. Active sa church. Di ba? Sabi nung nanay, may katanungan kami hanggang ngayon na hindi namin masagot. Kung makakausap ko lang itong sagot. Foolish virgin kasi kayo. Nominal class. Walang holiness. Kaya pinermit ng Diyos sa other side pa. Maligtas si given grace. Not now. Can you say amen? At ang mga class, nominal classes na mga tao, mga religious group nagsisimba, faithful, panatiko sa simbahan, halos ibigay ang kaluluwa sa simbahan. Pero yung pala pupunta lang ng great tribulation at magpapapugot ng ulo para maligtas sa great white throne judgment. Wala na. Redemption is over. Amen. No more mediatorial seat. Wala nang tinatawag na habag doon. He that is filthy, be filthy still. Ang lahat ng foolish virgin, gano'n, no? Papasok sa great tribulation. Ang nominal class. Ang bride lang, mga kapatid, ang ira-rapture. 144,000, mapapatay din. Friend of the bride, mapapatay din. Pero ito ang isa, sabi ng isang nagtanong, ang swerte naman ng aming mga kamag-anak. Wala na silang ginawa, na-rapture sila. Maswerte sila dahil kasama sila sa tinatawag na bride covenant. Can you say amen? Part kayo ng bride's material kahit walang manifestation sa earth. Kung nais ng Diyos sa other side ang manifestation mo, may magagawa ka sa Diyos. Kung yun ang gusto niyang gawin, like Sharon Rose. Wala pang nagawa ang bata, baby. Kinuha ng Diyos. Walang manifestation dito sa lupa. Pagdating doon sa other side, dalaga na, humalik kay Brother Banham at nagsabing, Dad, hindi mo na ba ako kilala? I am Sharon Rose. Hindi niya nakilala. Iba na ang manifestation niya doon sa other side. Can you say amen? Mga wayward loved ones ni Barbanam. Diba? Na dito sa lupa, hindi mo magugustuhan ang mga testimonyo, pero pagdating doon sa other side, sila ay na-change. Can you say amen? Lahat ng seed, ma-change. Kung hindi dito, sa other side. Can you say amen? Kung ikaw ay seed. Ganon katindi ang kobenante ng seed. Ang swerte pala ng seed. Sabi ng isang pastor na nagtanong, yung dati kong pastor, wala siyang ginawa, pero naligtas siya. Yun ang tinatawag na grace ng Diyos. Wala kang ginawa kahit isa, pero ang Diyos ang gumawa lahat para sa iyo. Hindi ba? Yun ang tinatawag na unconditional covenant. Yung magnanakaw ba doon sa cross, may ginawa o wala? Wala nang magagawa kasi nakapako na eh. Pero isa lang ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, Lord, kung saan ka pupunta, isama mo ko. Can you say amen? Sapat na yun. Hindi nakapagpabautismo, hindi nakapagbasa ng Biblia, hindi na nakapag-holiness, holy life. Pero sa time na yon, sabi niya, Lord, kung saan ka pupunta, isama mo ako. Tama ang kompesyon, tama ang tawag.
pasok doon sa tinatawag na glory. Can you say amen? Kaya lahat ng seed, hindi mo pwedeng limitahan. Kapag binhi yan, uusbong yan. Amen, sapagkat siya ay binhi. Can you say amen? Kaya under ng Son of Man Ministry, nag-ministry to para i-quicken ang lahat ng seed. Amen. Lahat ng seed sa preaching ng Son of Man, makuquicken in these last days. Mache-change sila from glory to glory. Merong progressive ng revelation, word on top of word, on top of word, on top of word. Now, the next thing happen is when it's all gathered up into that one person, Jesus Christ, bride and body at the physical return of the Lord Jesus, making his 3 times. When he was brought on earth, killed, crucified, raised up, manifesting himself in the form of his body, which is his bride, the woman. You've got it. She's a part of his body. Amen. Now, the triumphal capstone on the baptism with the Holy Ghost. But when the fullness of the time was come, first fullness, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Sino naman yung under the law? Sa time natin ngayon, ang 7 church ages. Kailangan silang i-redeem. Dahil ang 7 church ages ay law. Here a little, there a little. Although may Son of God ministry dyan, ang pagtanggap ng churches dyan ay law. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Pansinin mo ang 7 church ages. Diba? Kondisyon yung tinatawag na dealing niya doon. Dalawa yun na kinakausap niya. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Sa ating closing, elaborate natin, what is the adoption of son? Ano ang tinatawag na ibig sabihin ng adoption of sons? Sa age na to, sa panahon na ito na ating kinabubuhay, dapat nakaposisyon ka sa turo. Dapat nasa tamang posisyon ka. Kasi kahit matagal ka na rito, pag may isang turo na wala ka sa posisyon, pwede kang mapunta sa impyerno. Totoo yan. Dahil wala pang adoption na naganap. Adoption means positioning. Kinakailangang matiyak mo 100% na ikaw ay nakaposisyon sa lahat ng turo. Kung hindi ka nakaposisyon sa lahat ng turo, may sasampa sa'yo at magnanaknak at sasabihin, oh, ito ang tamang turo. Mali ang turo ni Pastor Batak. Hila ka. Dahil wala ka sa tamang posisyon. So, adoption means positioning. Nasa tama kang unawa. Nasa tama kang kapayagan. Kagaya ng Syrophoenician woman, mga kapatid. Amen? Tinawag niya muna Son of David. Walang tugon. Wala sa posisyon eh. Nag-change siya. Tinawag niyang Son of Man. Tinugon siya dahil nasa posisyon. Yun ang ibig kong i-drop dito na mensahe. Dapat ang ating pagsamba nasa posisyon. Dapat ang ating unawa, ang ating revelation nasa posisyon. Pag tinanong ko kayo, amen, sa mensahe, dapat tama ang inyong unawa sa mensahe. Hindi ba head knowledge na lang yan, Pastor? Hindi. Life yun eh. Can you say amen? Once na nasa-separate ka sa unbelief, life yun. Once na nasa-separate ka sa false teaching, life yun. Once na nasa-separate ka sa tinatawag na mga Nicolaitanism, life. Amen. May buhay ka. Pero kung hindi ka nasa-separate sa mga maling turo, wala kang buhay. Kahalubilo mo ang mga maling turo at sasabihin mo, pare-parehas lang naman yan, di ba, Pastor, na message, delikado ka ron. Wala ka pa nun sa posisyon. Kaya ang tinuturo natin dito na adoption of sons, position mo sa mensahe. Kailangan tama ang unawa mo sa mensahe. Dahil kung mamali ang unawa mo sa mensahe, pwede kang isang iglap. Ngayon, nandito ka mamaya, 1 oras, nandoon ka sa Antikristo. Kung wala ka sa posisyon. Can you say amen? Kaya nga, ang mga hinira nga, bahagyang naligtas. Di ba?
Paano pa kaya ang liko at makasalanan? The right